Kulang pa. Hindi pa maayos. Tapos yun, magrasahan natin yung maingay. Doon. Oo, rasahan. Sige nga, wala na usok oh. Sige, i-revolution mo nga. Sige. Sige. Mga kapatid, ito yung yung high ace na baha, yung kasama ng Fortuner kahapon. Tignan nyo, tumutulo pa yung tubig oh. Ayan oh. Yan pa yung mga na-stock na tubig dito sa body. Tapos ganito kataas yung baha pala. Grabe Glenn, tignan mo. Ito yung baha sa kanila, ayan oh. Kita ba Glenn? O yan oh, ganito kataas yung tubig. Kaya sigurado yung makina talagang lumubog sa tubig. Ngayon, ang gagawin namin dito, talagang kakalasin muna yung intake manifold, EGR, para masigurado natin na yung makina ay kung may tubig man sa loob ng intake manifold doon sa ibabaw, sa cylinder head, aalisin muna natin lahat yung mga tubig na yon. At importanteng gawin yun kaagad ngayon. Kasi kung hindi natin ginawa kaagad yan at kalawangin yung ibabaw ng piston, posible kasing hindi yun hindi pumunta yung tubig sa ilalim. Kaya nung pinacheck ko yung langis nito, kung mayroong tubig, wala silang nakitang tubig. Pero baka kasi yung tubig na yun ay nasa ibabaw ng piston dahil talagang lumubog oh. Kaya dapat kalasin na natin yung intake manifold, kalasin natin yung EGR, lahat nun para masilip natin kung mayroong tubig na pumasok doon sa ibabaw ng piston. Okay? Tatanggalin muna rin natin lahat yung computer box ito, yung mga modules ito. Ito yung computer box. Oh, Glenn. Ayan, matindi. Ito kasing mga upuan nito, hindi ito yung original niya kasi GL Grandia to. Ang GL Grandia hindi naman naka-captain seat. Kaya siguro ganito yung nakita kong mga kalawang, hindi niya to original. So tama, maaaring 2 araw pa nga lang ito nung malubog. Pero itong mga upuan na to, since hindi ito yung original niya, kaya siguro yan may kalawang. Oh, basang-basa yung ibabaw. Ang baterya nakatanggal? Nakatanggal po sir. Ayan. Dito nakatanggal. Ito yung injector driver oh. Ayan, kailangan matanggal nyo rin to. Yung alikabok nito, yung normal na alikabok pa niya eh. Malamang hindi nakaabot ang dito, ang tubig dito. Okay. Ito sir, inabot to sir. Kalawang. Yan. Ito, puro tubig. Ito, dito. Hanggang dito siguro. Oh, puro tubig to. Yun ay check nyo. Ito yung fuse box niya. Oh. So, importante din yung fuse box. Ha? Picturean mo muna bago mo kalasin lahat yung relay. Kasi kailangan makalas mo lahat yung relay nito. Pero may picture para pag ibinalik natin kung saan yung location niya at hindi magkapalit-palit. Minsan kasi pare-parehas yung mga relays eh. At lahat nung pagtatanggalan, lagay mo lang muna dun sa likod para hindi na, huwag nyo na ipasok sa loob ha. Naisususi naman ito para hindi magkahiwa-hiwalay. 2 days or 3 days pa lang ito mula nung binaha. Pero tignan nyo itong portion na to, kinalawang kagad oh, ng pulley. Ayan oh. Diba? Alam nyo mga kapatid, itong mga high ace Grandia, pati yung mga commuter, kapag ka ito ay nalulusong sa gatuhod na baha, delikadong-delikado talaga kasi siguradong makakahigop ng tubig yung kanyang intake manifold. Dahil nga po yung kanyang air cleaner ay nandito lang sa baba. Kasi nga Rex, i-ano mo nga kung gaano kabasa yung ating air cleaner. Ayan. O ito po yung air cleaner. Naku, basang-basa oh. Uy, may ipis pa. Grabe. Grabe, basang-basa oh. Oh. Ang bigat tuloy. O wala na to ha. Kailangan hindi natin makakalimutan yan. Ngayon, pati yung loob nun, baka masyadong madumi, papasok ngayon. May ipis tayo nakuha eh. No? Papasok ngayon doon sa loob ng makina yun, kaya linisin mo na rin ha. Ito yung injector driver. Selyado to. Hindi ko siya gustong buksan, pero titignan natin kung may mahuhulog na tubig dito mamaya. Pagtatagalin ko na nakaganyan siya. Kung wala naman, ay okay lang. Ikakabit natin to kapag magpapaandar na tayo. Ito po yung injector driver
nitong mga injectors nitong Grandia. Nakahiwalay siya, no? Hindi katulad sa Ford, kasama nitong ECU. Kaya yung sa Ford, pag nasisira yung injector driver, napipilitan kang magpalit ng buong ECU. Tanggal na yan. Iangat na lang natin. Cornelio. Ikaw humila. Sige, hila. Okay. Atras yan. Atras yan. Woo! Utulo. Dami tubig. Dami tubig. Hanapin pa natin yung ibang mga napasok ng tubig. Grabe, ayun, Ngayon, yung Fortuner doon. Tanggalin nyo rin yung ano nun, ECU nun, Yun nandun. Tanggalin nyo rin. Titignan natin kung napasok ng tubig. Ito na, nakalas na ni Christian yung mga injectors. Tapos nabuksan na namin yung ibabaw ng makina. Wala namang nakitang tubig. Tapos yung intake, wala ka ring nakitang tubig. Okay, so safe na yan. Ang gagawin na lang natin para mas lalo pa tayong maging safe, itong mga pinagtanggalan ng mga injectors, no? Ayan mismo yung sa piston, no? Sa cylinder. Patakan mo ng langis. Patakan mo yan ng langis. Tapos pasisingahin natin yan. Alam mo na yung sinasabi ko, no? Pwede mo siyang pa-startin nang wala yung computer box. Papasingahin lang natin, papakrank lang natin. Itatapon naman niya lahat yung mga langis na yan para lang makasigurado tayo na wala talagang tubig na nahigop dito sa loob or pumunta doon sa loob ng makina. Ito naman ay panigurado lang para talagang hindi siya kalawangin. Dahil mahaba-haba pang trabaho to. Mahaba pa, marami pa kaming lilinisin. Marami pang mga nabasa ng baha, tubig baha, ng mga modules. Siguro bibilang pa to ng 2 araw hanggang 3 bago namin mapaikot yung makina. Pero ngayon, nilagyan muna ni Christian ang langis at pipihitin na lamang muna namin doon sa crankshaft, doon sa main pulley para mag-up and down yung mga piston po nito. At pagkatapos nun, yung transmission naman, sigurado yun, napasok ng tubig kasi ito po ay manual transmission. Ito po yung computer box nung Grandia. Itatry ko po siyang buksan kasi talagang punong-puno ng tubig yung loob po nito. Wala po tayong magagawa. Kahit sabihin ito ay selyado, kailangan natin buksan para matuyo natin yung tubig na pumasok dito. Buti na lang, ang sabi ng may-ari, nung nabaha, tinanggal kagad daw nila yung terminal ng battery. At syempre, hindi naman naka-ignition on yon. Hopefully, walang na-damage dito mismo sa computer box. Meron pa ba tubig? Ayan, may tumutulo pa, Glenn, pakita mo, Yan, tumutulo pa. Kaya talagang kailangan natin buksan to, mga kapatid. Ayokong haluan ng politika itong vlog ko na to. Pero sila ay nakatira dyan sa Xavierville. Bumabaha doon pero hindi naman kayang ilubog yung sasakyan doon sa lugar nila. Kaya nagulat na lang sila nung sila ay nandyan sa Del Monte at biglang may tumawag nga sa kanila na nakalubog na raw po yung kanilang 2 sasakyan at yung iba pang mga sasakyan doon sa Xavierville. Kaya nakakagulat na talaga palang totoo na ito na yung new normal natin sa Pilipinas, hindi lang naman sa Quezon City, no? Ito na yata talaga yung new normal. Na kapag ka umulan ng malakas, isipin nyo na kagad, baka mamaya yung mga sasakyan nyo ay malubog sa baha. Lalo na kung talagang paminsan-minsan meron na kayong gutter deep doon or merong hanggang tuhod na baha doon. Nako, huwag nyo nang pababayaan yun yung mga sasakyan. Kasi po, ang nagiging problema talaga ngayon, kung halimbawa catch basin, yung lugar nung Xavierville na yon, halos lahat ng mga imbornal natin, barado na. Wala nga akong nakikitang mga nag-aasikaso ngayon nun. Wala akong mga nakikitang mga DPWH talaga namang matindi na yung baha. Kaya wala ngayong mapuntahan yung tubig. Kaya yung mga talagang lumulubog ay lalo pang lumulubog. Masyadong mataas na yung tubig na naiipon doon. Ayan na, mga kapatid. Whew! Sambasa, Ayan. Ayun na, mga kapatid. Itong ECU na to ay kailangan lang din natin talagang linisin ng todo. Pero may napansin ako dito, Glenn. Ito, mukhang may corrosion siya. Ayun, yung portion na yun. Naku, pinasok ng ng tubig tong portion na to. Ayan, Tubig,
Ayan, hanggang ngayon, oh, basa pa. Oh. Ayan. Try natin linisin yan, hahanginan natin. At kapag tuyo-tuyo na yan, ay saka natin susubukan. Sana walang na-damage dito. Ito yung naisip ko munang paraan, ano? Ito na lang muna yung gagamitin natin. Hindi malakas na hangin, hindi siya high pressure, at hindi naman talaga nabasa ng todo itong printed circuit board, itong mismong ECU. So dito ko na muna siya itatapat, no? Siguro pagtatagalin talaga natin hanggang sa matuyo na ng tuluyan itong pinaka-ECU nito. Ayan. Napakadelikado rin kasi mga kapatid na gamitan natin to ng malakas na hangin. Minsan yung hangin na galing sa compressor, may mga moisture din yun, may tubig din yun. Minsan marumi, may langis pang umahalo, yung langis ng compressor. Kaya hindi ko na lang siya gagamitan ng hangin na galing sa compressor. Ayoko rin naman siyang gamitan ng mga heater gun kasi masyadong mainit yun. Baka kaya niyan tunawin yung mga tingga dito, yung mga hinang. Naku, lalo lang lalaki ang problema. At itong mga pyesa po na to, itong mga integrated circuit po na yan, hindi po pwedeng basta-basta maiinitan yan ng todo. No? Kaya ito na yung pinaka-the best na gagawin natin. Ayan. Umiikot yung dalawang pan na to. Kabilaan silang magtatrabaho ngayon. Siguro, enough na yung 2-3 oras na nakasalang siya dyan. At mamaya titignan ko kung okay na. Wag nyo pong gagamitan ng mga heater gun to o yung mga hair blower. Kayang-kaya niya ring sirain to pagka nasobrahan yung init nung blower or nung dryer na gagamitin nyo. May in-overhaul kasi kaming L300. Okay na yung makina. Kaya lang ang sabi ni Sir, hindi gumagana yung speedometer at saka yung fuel. Yan Sir, hindi pa namin kinakalas yan ha. Yung pinakakamay, yung speedometer, yung needle yon. Tignan mo tanggal oh. Kita mo? Ayun oh, yung sa gitna. Hindi nakakabit. Tapos itong sa fuel, nakasayad. Parang gumanon po siya, ano? Oo. Hindi ko siya pwedeng iganon. Hindi, pinakita ko muna sa'yo. Di ba? Baka kasi mamaya ibintang mo sa amin. Baka naman, malas touch na naman tayo. So yan, hindi ko pa yan binubuksan. Tinanggal, sabi nyo, kakain kayo. Kasi nga, ang reklamo, hindi gumagana yung dalawa na yun. Paano nga gagana? Nakatanggal. Tingnan ko kung kaya ko nang buksan sa harapan mo. Ha? Para naman makumbinsi kita na ito, dati na yan. Kuha tayo ng bagong screw. Tanggal Tanggal. Ito naman, nakasayad Kita mo? Nakasayad. Minsan may nasa kalahati, minsan nasa baba. Ito rin. Kaya nga nagloloko din pala. So, ibig sabihin, umangat din to. Yan na. Yan. 0. Ito nakaangat din Diin ko Ito, medyo rin. Nakapultang kayo? Nakapultang. Lagyan natin sa pula. Pero nagamit na po siya ng... Ayun lang, hindi natin makakalibrate to. Pero siguro, ikabit muna natin ng gano'n na umaandar. No? Paandarin natin ng mga 30 minutes. Tapos taka natin ilagay sa gitna ito. Kasi hindi mo to basta-basta makakalibrate. Tulad yan, nagalaw na yan. Hopefully, itong speedometer gumana. Kita mo naman, ipinasok lang natin, tanggal yun. Pagka ito gumana, makakauwi na kayo. Saan ba kayo umuwi? Sa Pasita po. Pasita Complex. Layo pa. Sige, tawagin mo si Jaime. Jaime! Tapos ibiyahe nyo, tignan mo kung gagana. Sige po. Tapos ipultank mo Salamat siya. Sana gumana. Wag mo na ilagay. Okay, mga kapatid, ito na yung L300 na inayos natin yung kanyang gauge, cluster gauge. Maandar? Magana na? Tumaas ba? Nag-20 ba? Ayos Itong temperature, okay na rin. Tapos yung fuel, nag-full tank ba kayo? Baka hindi ka nag-full tank. Ba't ka naglagay ng OBD dito? Para sa spot, para sa speedometer yan. Kasi hindi sira pa. Maparaan din kayo, no? Naglagay siya ng OBD. Magkano bili mo dito? 300 lang po 300 lang. Ayan, ayos na yung cluster gauge mo. Huwag mo na lang ding alisin to. Maganda naman tignan Pero siyempre, ibabalik natin yung yung mga takip nito, yung mga plastic. Sagot na ni Jaime yan. Okay na
Mga kapatid, lagi po kayong magbabantay ngayon sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga paligid kapag talagang umulan ng sobrang lakas. Napakadelikado po talaga para sa inyong mga sasakyan. At maging kayo po, naabutan kayo ng flash flood, na nandoon kayo sa lugar na yon, bigla daw po talagang tumaas ang tubig. Hindi lamang po sasakyan ang pwedeng masira. Kahit pati po tayo ay pwedeng madisgrasya. Ito po yung mga nag-comments po sa vlog ko kahapon. At ang sabi nga po niya, kung pwede ko po silang shoutout, pwede naman po talaga. Ito pong si Gideon Almasar. Pero ang tanong naman po niya, Boss Rans, ano po yung pangalan ng gamot mo sa Rayuma? Ito po yung nabili ko sa Chinese drugstore, sa Mandarin drugstore, Sukun po. Ayan, Sukun po. Ito po ay anti-rheumatism, gout, and nerve builders. Tapos ito po ay herbal. Boss, ano yung gamot yung bigay sa'yo? May arthritis din kasi ako, boss. Next, si Jerry Salcedo. Marami palang may arthritis dito, mga kapatid. Frederick Garcia. Sir, ano po yung gamot sa Rayuman? Herbal puro. Salamat. Mga kapatid, automotive po tayo. Pero sa totoo lang, iba na talaga yung kilos ko ngayon. No, ang sarap na po ng pakiramdam ko at nakatulong pa rin po, mga kapatid, itong nakalagay sa likod ko. Yan, no? Binili ko rin to sa online. Kasi nga, madalas matagal akong nakaupo. So ito yung back support ko na kahit na matagal ako nakaupo, hindi ako nakahukot. Kasi pag nakahukot kayo, pag tayo nyo, medyo masakit talaga. Kaya ito, sumasandal akong ganon. Ayan, nare-relax po yung mga muscles, yung mga nerves doon po sa aking spine. Okay, Lowe Pokad. Ayan. Shout out, boss, Autoruns from Zambales. Wait ako kung kailan nyo din mablog yung Isuzu Trooper, kung okay pa ba siyang maging sasakyan or phase out na. Salamat. Meron po tayong ginagawang Isuzu Trooper po doon. Hayaan lang nating matapos muna yung mga steel bumper at saka po yung mga step board. Sabi naman po ni Romar De Lemos, ay Kuya Romar, na nandiyan sa Davao City. Keep it up, Sir Randy, and God bless. Ayan. Tapos sabi naman ni Warren Palomer, ito si Warren, talaging hinihintay si Coaching Kuba. Hayaan mo muna, no? Hindi ko pa siya maasikaso kasi naghihintay pa ako nung original na karburador na in-order ko pa. Diyan sa malayong lugar ng Germany, hindi pa po dumarating. Sabi ni Warren Palomer, Sir Randy, pa-home service na lang ng rebuild nitong 80 transmission ng Pajero Fieldmaster Local 2001 model. Mga magkano kaya nga abutin? Ibibigay ko sa yung contact number para mag-usap po kayo ng opisina. Ngayon, good morning boss, nakakatuwa naman yung fur baby nyo kasama sa vlog. Sabi ni Emmanuel Manzano, yung ating si Jaya, palagi kong kasama kasi sa vlog yan. Kahit saan ako pumunta, ay pumupunta rin po siya. Ito po si Marcelino Yasis. Marcelino Yasis. Shout out Sir Randy from BOC, Bureau of Customs. Ayan, Bulacan. Salamat sa pagsama sa vlog sa paggawa ng transmission. Ng Odyssey, sana ma-check nyo rin, pati yung check engine. Salamat. Sige po Sir Marcelino Yasis ng Bureau of Customs, Bulacan. Ang susunod naman po, ito talaga walang kapalya-palya sa panunood po sa akin. Kabisado ko na po niya at napakagwapo po nitong subscriber ko po na ito. Si mga katulegs, always watching here po, Sir Randy, may 3 puso pa. At ito na po, yung panghuli natin kay Mang Tonyo. Ayan, ang sabi ni Mang Tonyo, hindi ba unsafe din yan? Galing ding chop-chop yan eh. Welding yan sa gilid-gilid. Hindi rin ba reliable yan? Chop-chop surplus. Siyempre, matik na po yan. Kaya nga nag-evolve, kaya nga gumanda yung mga sasakyan natin ngayon. Hindi talaga reliable yung mga luma pang sasakyan na assembled. Kasi nga, sa welding pa lang, sino ba nag-welding yan? Di ba? Tapos kung talagang lumang-luma na yung sasakyan at nilagyan mo pa ng napakalaking makina, napakadelikado po talaga. Pero hindi ko sinasabing walang kwenta yan ha. Hindi ko sinasabing hindi okay yan kasi may owner din ako. Pero siyempre, ikaw, kung gagamitin mo yung owner mo, pang dito-dito lang talaga yan para naman hindi ka malagay sa disgrasya. Una-una, walang airbag yan, walang ABS yan. Tapos, yung seatbelt niyan, hindi siya ganun ka-reliable din, lalo na kung yung mga poklay-poklay na mga owner lang yan. Hindi ko ito ipaglalaban na ito ay safe talaga. Hindi po siya talaga safe kung ibabase mo sa mga modern na mga sasakyan po ngayon na nandoon lahat ang safety. Kasi ang ginagawa talaga ng mga automotive manufacturer ngayon, hindi lang yung matipid sa gasolina. Hindi lang yung mapaganda nila yung itsura ng sasakyan. Kung hindi, dapat ay safety talaga. Dapat ay very safe siya. Kaya nga yan ay dumadaan pa sa mga crash test. Ngayon, mga kapatid, ito,
Yung mga minivans, yung mga converted na dinadala dito, bakit hindi siya safe? Kasi nga kinonvert at saka pinutol. Pero bakit doon sa mga bansa na right-hand drive talaga, ini-import nila yan? Yung mga bansa dito sa Asia, pati sa ibang lugar, ini-import nila yung mga K-cars na yan galing sa Japan. At hindi lang yung mga K-cars, pati yung mga kotse na medyo malalaki, ini-import nila yan. Kasi hindi naman nila i-convert kasi talagang sila ay right-hand drive doon sa kanilang bansa. Dito kasi sa Pilipinas, tayo ay left-hand drive. Kaya once na mag-import ka, nung mga right-hand drive na yan, nabawal, hindi ka makaka-import. Kaya ang gagawin mo, puputulin mo at i-convert mo dito sa Pilipinas. Kaya siya nagiging unsafe. No? Hindi may deem. No? Hindi may deem unsafe. Unsafe talaga siya. Doon pa lang sa pagputol at doon sa pag-convert, unsafe na po siya. Sa ibang bansa, na i-import nila yan dahil right-hand drive talaga sila doon o wala silang i-convert, wala silang puputulin. Kaya kahit paano, ay safe pa rin sila. Yun nga lang, kailangan nilang ayusin ang todo yon. Dahil nga doon sa shaken o shakin sa Japan, kung paano man ang bigas nila dyan, kailangan ay maibibigay mo, maayos mo, ma-maintain mo ng tama yung mga sasakyan na galing ng Japan na bagsak sa kanilang biennial inspection, biennial maintenance na tinawag nga po nilang shakin o shaken. Mga kapatid, ito pa isa. Nung nakaraan, nag-vlog ako doon sa mga e-bike, saka e-trike, no? Nahuhulihin na. Ngayong December 1, ihininto yan ni President Marcos. Kasi nga, ang sinasabi ko lang doon, ngayon mo pahuhulihin. Yun nga 500 pesos na pang Noche Buena nila. Hindi na kasya. Tapos ngayon ka pa manghuhuli. So ano ang sabi ni President BBM? Hinto mo muna yan. Huwag ka munang manghuli. Sa January 1 na lang. Kaya kayo po na namamasada sa e-trike, itigil nyo na yan pagdating ng January 1 dahil talagang huhulihin na po kayo or January 2. Yan po yung sinasabi ni ASEC Lacanilaw na talagang tuloy-tuloy na daw po yun. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat.